Sa legal definition kasi ma'am ng hazing based sa Anti-Hazing Act ng 2018, it requires violence or abuse committed in form of initiation or admission, ma'am. So again, this is not related doon ma'am sa sa provision sa Anti-Hazing Act kasi nga po parang away po ito ng magkakaklase. Walang hazing na nangyari kundi away lamang ng magkakaklase. Yan ang inihayag ng Philippine Military Academy o PMA ng patawan ng parusa ang 4 na kadete dahil sa pananakit sa kapwa nila kadete. Ayon kay Lieutenant Jesse Saludo, PMA Public Information Officer, nahaharap ang mga kadete sa parusa batay sa bigat ng kanilang partisipasyon sa insidente. Damay din ang squad leader ng mga sangkot na kadete dahil sa command responsibility. Kapag binigyan ka ng responsibilidad, you will be accountable for what your squad does and fails to do. So ayun po ma'am, because of that incident, ayun ma'am, he was given the highest punishment po ma'am. So nagkaroon po siya ng demerits, nagkaroon po siya ng confinement days, and punishment hours, which hanggang ngayon po ay siniserve niya pa rin po. Nagugat ang reklamo sa umano'y paulit-ulit na pananakit at pangahamak na nangyari mula Setyembre ng nakaraang taon sa loob mismo ng barracks. Ayon sa biktima, ang mga pangyayari ay inilarawan niya bilang animalistic tripping, kabilang na ang labis na pisikal na training at pananapak na nagdulot ng kanyang pagkahapo at pagbagsak. September 29 ng nakaraang taon sinuntok umano ng malakas ang biktima, kung saan muntik siyang mawalan ng malay at agad dinala sa ospital sa Quezon City para sa medical at psychological treatment. Pagkatapos ay nilipat siya sa PMA Station Hospital at pinalabas noong June 30 ngayong taon. Sa kabila ng matinding pinsala sa kadete, iginiit ng PMA na hindi ito maituturing na hazing. Binigyang diin ni Saludo na may mahigpit at zero tolerance ang PMA sa pagmamaltrato at hazing. Wala umanong puwang ang nasabing akusasyon sa institusyon. This incident is an isolated case and very rare occurrence na po ito sa Academy. And since 2018, the Academy has already implemented significant reforms in our training systems, yung aming policies, supervision mechanisms, ma'am, to eliminate all these incidents, ma'am, this maltreatment, para rin po ma'am na ma-train po natin yung kadete to cultivate the culture of respect, discipline, and professionalism among themselves. And rest assured ma'am, the Philippine Military Academy maintains a strict zero tolerance with regards to maltreatment and hazing, ma'am. Ayon pa sa PMA, iginagalang nila ang desisyon ng pamilya ng biktima kung sila ay magpapasya na magsampa ng reklamo sa mga civil court. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.